members of our celebrant, starting with the única hija of Pastor Richard, no other than the gorgeous Miss Baby Ruth Caspillan. Can we give her a big round of applause? Nahihiya pa daw siya, pero look at her, so lovely and beautiful. And next, of course, let's welcome the very handsome and talented único hijo of Pastor Richard, no other than Kuya Ichi, Richard Caspillan Jr. Let's give him a big hand, ladies and gentlemen. And now, I think this or she is one of the greatest blessings of our celebrant. And I think she is one of the best answered prayer of Pastor Richard. Let's all welcome ang pinakamaganda sa habong ito, no other than my ninang, Teacher Prosy Caspillan. Let's give her a big round of applause. Request everyone to please rise. Can we all stand up? Let's all rise. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to this man, the man of the hour, ang pinakagwapo sa atong ito. No other than my ninong, Reverend Richard Caspillan. Let's give him a big round of applause. And let's all remain standing. And it's just fitting that before we start this celebration, let's acknowledge the presence of the Lord in this place by offering Him our worship and thanksgiving with a song. I believe we have the copies of the song that we're going to sing today, which is the goodness of God, and allow this moment na magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa kabutihan niya sa buhay ng ating birthday celebrant and of course sa buhay ng bawat isa sa atin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. My life you have been so good. With every breath that I have able, I will sing of the goodness of God. You have led me to the fire, darkness night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived on the goodness of God. All my life you have been faithful. You have been so good. With every breath that I am able, that I will sing of the goodness of God. So
goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With the life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa hapon na ito na kami po, Panginoon, ay pinipon po ninyo, nagkaisa, Panginoon, to celebrate Pastor Richard's birthday, Lord. You've been so faithful, you've been so good, O Lord, and sing, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa kanyang buhay, Panginoon, sa ng kanyang buong pamilya, O God. Salamat po, O Diyos, sa inyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa walang kaparang pagmamahal niyo po sa kanya, O God. Patuloy, Panginoon, na dalangin po namin na patuloy po siyang pagpalain. Patuloy, Panginoon, na equip niyo siya, Panginoon, bilang pastor, O Lord. Father God, alam po namin, Panginoon, ang lahat ay galing sa inyo. Lahat, Panginoon, ay nagmula sa inyo. Ang buhay niya, ang kanyang talento, ang kanyang kanungan, O Diyos, at lahat ng kanya, Panginoon, ay galing sa inyo. So we acknowledge it, O Lord, and we give you praise. We give you, Panginoon, lahat ng glory, O God, dahil lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa inyo. Sa aming pong pagpapatuloy, O Diyos, kayo po ang malalhati sa hapon na ito, at sa aming fellowship, O God, i-enjoy po namin ng inyong presensya ng bawat isa, O Lord. Patuloy po kayo, Panginoon, paparangalan, at patuloy, Panginoon, ang maiyak ang inyong kabutihan at katapatan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyo po, Panginoon, papuri at pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright, isang malakas na palakpak po. Once again, we have Pastor Richard at 50th birthday celebration. So let's all be seated. Right now, it's exactly, ano pong oras sa watch natin? I think it's 5:05 in the afternoon. And I know some of us maybe hasn't taken their lunch yet. Or maybe konti lang yung kinain kanina kasi you're expecting that we are going to partake some sumptuous meal that was prepared for all of us. But before that, let's all be blessed with the Word of God, which is one of the highlights of today's event. So family and friends, let's lend our ears to Pastor Joel Brillatores. Let's give him a big round of applause, ladies and gentlemen. To say Jesus first. Ikalawa ay marahil ang ikalawang po pwede po natin hanapin ay sabi natin faithful, no? Naghahanap din po tayo ng ibang faithful. So, ang unang hanapin natin yung ating Panginoon Jesus at ang others. So, meaning to say, meron po tayong dapat hanapin.
na iba. Jesus, others, saka lamang po tayo magkakaroon ng kagalakan doon sa sinasabi nating joy. Jesus, others, and ourselves. And you, joy. Hindi po yun yung aking bibigay sa inyong maiksing inspiration o message sa inyo, kundi yung bagay na kung saan ay katulad po ni Pastor Richard, nagpapasalamat po tayo doon sa 50th birthday, nagpapasalamat po tayo sa 50th wedding anniversary, nagpapasalamat po tayo doon sa golden birthday o golden anniversary. Pero mga kapatid, ang pinakamainam po natin pagpasalamat ngayon ay kung paano aabot po ang bawat isa sa atin sa katulad ng edad ni Pastor Richard. O kung lumampas man po kayo sa edad ng katulad ni Pastor Richard, ibig sabihin, kung magmula nung tayo ipanganak, meron tayong tinatawag na tayo ay nag-grow. Sapagkat yung Jesus na gustong magpakilala sa atin na dapat makilala po natin na kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Gusto po ni Jesus na tayo ay lumalago. Gusto po ni Jesus na tayo ay umabot sa 50 anyos. Gusto po ng Diyos na makaranas tayo, matanggap po natin yung ginto o yung golden anniversary. Meaning, meron pong mga procedure po dyan. Meaning to say, ang sabi doon, kung gusto po natin makamtan yung lahat ng bagay dyan, ang sabi doon sa Matthew 6:33, ano po ang sabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yun po yung dapat na makita po natin. Hindi lamang po natin siya makilala, kundi hanapin po natin siya, masubukan po natin siya, at doon po, mararanasan po natin yung unti-unti, little by little, step by step, tayo po ay lalago. Okay, may mga bagay po na dapat po tayong tandaan. No? Meron po tayong dapat tandaan. Sa paglago po natin sa ating mga buhay, ano po ang pinalalago niya? Spiritual, what? Spiritual muscles, spiritual maturity, at spiritual faith. So meaning to say, pag tayo po ay medyo pagod, kapag gusto po natin lumago, gusto po natin lumakas, mas malakas po yung may malaking muscles. Pag wala daw po tayong muscle, mahina po tayo. So kailangan merong exercise. Pag kilala po natin yung ating Panginoon Jesus, meron pong pinagagawa sa atin para tayo lumago. So, we will never be spiritually mature kung hindi po tayo magkakaroon ng spiritual muscle. Kapag daw po tamad ang isang tao, hindi ka magkakaroon ng spiritual muscle. So, kailangan po tayong lumalago. At magiging mature po tayo kapag meron po tayo, malakas po tayo, strong po tayo. And meaning to say, i-display po natin yung ating spiritual faith. Spiritual faith. Tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong mga nakakilala kay Kristo, ay hindi po pwedeng walang muscle, walang maturity, walang faith. Because faith need to what? Need to work. We need to work out our salvation. We need to show our faith by our works. So, kailangan po nagmamature po tayo. Sa 1 Corinthians chapter 3 po, pinagalitan po ni Pablo ang mga taga-Korinto. Bakit po? Sila po ay nagkakatalo-talo. Sa Pilipos naman po, ipinakita po niya kung paano tayong mga mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos, kailangan tayo ay maging puspos ng banal na Espiritu. At sinabi din po sa Hebreo chapter 4, ang sabi doon, kailangan tayong babalaan sapagkat tayo po na mga mananampalataya, dapat po tayong mabuhay ng maayos bilang mga mananampalataya. Mga kapatid, hindi po tayo aabot sa 50 anyos kung tayo ay hindi maayos mabuhay, hindi maayos kumain, hindi maayos mag-exercise, at lalo-lalo sa ating Christian faith, kung hindi tayo maayos, mabuhay bilang mananampalataya, hindi po tayo magiging pastor
na katulad ni Pastor Richard. Kaya lamang po, sa mundo ginagalawan po natin, parang kukunti ang gusto maging pastor. Parang kukunti ang maging tapat na Kristiyano. Sapagkat kapag tapat ka ng Kristiyano, kapag ikaw po ay spiritually mature, kapag meron kang pananampalataya, hindi ibig sabihin ay ang ipapakita ng buhay ay katulad ng ginagawa ng mundo ng kasalanan. Madul po tayo hinubot. Hinubot po tayo sa makasalanan ng mundo. Kasama po tayo sa makasalanan. Pero kung tayo ay magkakaroon ng pagkakilala, magkakaroon ng paglago, magkakaroon ng spiritual maturity at pananampalataya, baka hindi lamang po tayo pastor. Sa loob po ng iglesia, sa loob po ng asambahayan ng mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos ay kikilos kahit hindi ka po tinatawag na pastor. Pasalamat po tayo sapagkat si Pastor Richard, nakilala ko po siya bilang isang kabataan, hindi ko naman po nabivisualize na magiging pastor siya. Pero sapagkat siya ay nanindigan at lumago, ito po ang ating celebrant, isang pastor, siya po ay haligi ng tahanan na kung saan ang mga anak din po ay lumalago sa kanilang pananampalataya pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. So mga kapatid, sa hapon pong ito, sa gabi pong ito, ang pinakamaganda pong maintindihan po natin, ano ba ang intensyon ng Diyos sa buhay po natin? Ang intensyon ng Diyos sa buhay po natin ay lumagong katulad ni Pastor Richard. Kung magiging pastor po ang bawat isa po sa atin, ay mas lalo nais ng Diyos sapagkat ang pastor daw po 24/7. 24/7. Hindi po siya tumatrabaho dahil sa kanyang sweldo. Tumatrabaho po siya sapagkat doon sa kanyang pananampalatayang tinanggap, doon sa bokasyon na kanyang tinanggap, ang kapangyarihan, ang tulak ng banal na espiritu na nasa kanya, ang nagbibigay ng lakas sa kanya para gawin 24/7 yung kalooban ng Diyos. So, purihin po ang Diyos kung ang lahat ng mga narito po na maaaring makakilala sa Panginoon Jesucristo dahilan sa una, sa pag-ibig ng Diyos, sa pagiging makasalanan po natin, hindi po pwede pong lalabas po tayo, gagalaw po tayo, magtatrabaho po tayo dito, na tayo ay hindi makakilala, makasumpo, nung sabi doon na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailangan po natin si Jesus. Kailangan po natin ang bawat isa. At kailangan mo po ang iyong sarili na magdesisyon para magkaroon po ng joy, magkaroon po ng maturity, at lalong higit, makita po natin na tayo ay lumalago sa kapurihan ng ating Panginoon Jesus. Tayo ay sumandaling manalangin. Amin ang aming Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maranasan nga po yung kagalakan na kayo po ang nagbibigay. Ang sabi doon, ang ating po namin kayo po ang dapat na una. At pangalawa, magkaroon po kami ng kaagapay at magkaroon po kami ng support at ang ibang tao. At lalo higit, ang aming mga sarili, kailangan po namin tumayo upang ang kagalakan nito ang maranasan po namin mula sa inyo. At kung kami ay mayroong kagalakan na mag-mature spiritually, magkaroon kami ng maturity spiritually, dalangin po namin ang aming pananampalataya ay mag-mature upang ang aming buhay na ito, umabot man kami ng 50 years old, hindi po kami magsasawa. Katulad ni Pastor Richard, na hindi po siya nanatiling isang ordinaryong kapatiran, hindi lamang ordinaryong magulang, kundi aming Diyos, kinakasangkapan po ninyo siya
dahilan sa pananampalataya, kapangyarihan na pinagkaloob ko sa Kanya, ginagamit niyo po siya 24/7 sa mga katulad po namin na narito. Kaya aming Ama, aming Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin dito na makilala ka po namin una, ikalawa, ang aming tao, at ang aming mga sarili para sa paglago na nais niyo po sa buhay po namin. Hanggang sa kami po ay kunin ninyo at matanggap po namin ang corona, ang kalwalhatian po ninyo, ang inyong perfection, sapagkat alam po namin, O Diyos, sa lupang ginagalawan po namin ng mga kasalanan, kailangan po namin maghingi ng may kagalaan, pagkat maraming hirap sa mundong ito namin pinatatagal. Purihin ka, Ama. Salamat po sapagkat meron Jesus na nais po tumanggap sa amin, nais po makasama namin. At ito po ang nais po namin maranasan katulad ng aming celebrant, si Pastor Richard. Kung hindi po sa inyo, wala po siya sa kanyang kalagayan na katulad dito, wala po siyang pamilya na kung saan ay kumikilala sa inyo. Kaya naman po, Diyos, ang halimbawa ito na ibinigay ng aming pastor, si Pastor Richard, ng kanyang may bahay na Sister Rosie, ang kanyang mga anak na si Richard Jr. at si PD, ay merong Jesus. Merong unang Jesus sa buhay mo na dapat ako at ang bawat isa sa atin ay maging una din sa amin. Walang iba kung ito. Kaya pagpalain niyo po ang araw nito, hindi lamang kay Pastor Richard, kundi sa aming mga nakikinig dito. Si Jesus lamang po ang mapagbibigay ng higit at sapat at umahabol na kagalakan sa buhay po namin para kami ay lumago, hindi lamang po 50 taon, kundi 50 years old and beyond. Urihin ka, Ama, basbasan niyo po ang salitang ito, ang mga salitang aming pinag-usapan sa hapon po. Sa inyo po ang kapurihan, ang kalwalhatian, ang karangalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Cherish this moment with Him. So right now, let's begin with the 10 dances. So I think na-orient ni Pastor Richard yung mga part, o hindi ba? Okay, so surprise na lang kung sino po yung part sa 10 dances. Why 10 dances? Alam niyo po kasi, for 50 years of existence, our celebrant has met numerous people. But I believe that there are ones that are very closest to Him. Alright, so let's just allow this moment, this time, na ma-enjoy nila yung moment nila together with a dance. So music please. So first on the list, may I request first Pastor Richard to please take the center stage here. So, dito na po kay Ninong. Alright, ready na po sila. I've known my Ninong as a wonderful singer. Pero hindi ko po alam kung nakita niyo na po ba siyang sumayaw. But don't worry, it's going to be a sweet dance this moment, okay? So first on the list, may I call on Miss Lydia Uson. Ayan po. Pwede po magpalakpakan natin si Nanay. Ay, hindi po. Yan po. Lydia Uson. Ayan. Yun po. Sige po, palakpakan po ulit natin sila. Okay, next on the list, may I call on po si Mrs. Salud Renatores, the wife of Pastor Joe. Brother-in-law po pala si Pastor Joe, Teacher Prosi. And sister nila, right? Okay. Yes. Can you give them a big round of applause, ladies and gentlemen? Alright. Ayan. Next on the list, may I call on
Miss Lilia Fernandez. Ayun si Nanay. Palakpakan po natin si Nanay. Beautiful. May cha-cha ba daw po tayo dyan, sir? Ayan, magaling daw mag-cha-cha. Si Nanay. Okay. Okay. Sige, mag-sweet dance muna po kayo habang pinaprepare yung cha-cha. Ayun! Isang malakas na palakpak kay Nanay. Kay Pastor Richard. Yes! Sa mga kabataan, wala pa rin pong katalo sa cha-cha. Yes! And please prepare po. Miss Annie and Mary. Prepare lang po sila. Cha-cha rin po ba ito? Okay, pwede po magbigyan natin ng malakas na palakpak si Nanay. And of course, we have Miss Annie Gimire. Cha-cha pa rin daw. Ayun, palakpakan mo natin sila ng malakas. Ayun, habang iniintay natin yung music. Tignan po natin kung gano'ng kagaling sumayaw si Ninong Richard, si Pastor Richard. Actually, may nakita po post sila sa FB. Nag-training na po sila 1 month before for this cha-cha. Thank you so much, Ma'am Annie. And of course, ito po, pwede bang sweet dance tayo dito, sir? Gusto ko pong tawagin ang pinakaunang babae na nagpatibok sa puso ng ating birthday celebrant. No other than Nanay Esther Caspillan. Can we give them a big round of applause, ladies and gentlemen? This is going to be a very special moment. The sister po nila, si Nanay Esther. Ayan, pwede po bakit natin sila ng malakas na palakpak? Son and mother moment. Thank you, Lord, for this moment. Thank you, Lord, for this precious moment. Alam naman po siguro natin what Nanay Esther has been through for the past couple of months. So this is such a blessing that Nanay Esther is still able to dance with her son, Pastor Richard. Yes. Okay. Pwede po ba palakpakan natin sila? And of course, siguro ito yung pangalawang babaeng nagpatibok naman sa puso ng ating birthday celebrant. No other than Ma'am Rialine Mejia. Can we give her a big round of applause? One and only sister. And po, si Madam Rialine. Hindi po mapagkakailan ang pamilya Caspillan ay pinagpala po ng kagandahan at kagapuhan. As you can see in front of you. Alright. Can we give them a big round of applause? And of course, thank you, ma'am. May I call on, I think, baby pa rin siya ng ating birthday celebrant. Will always be the princess of Pastor Richard. May I call on the unika iha, Miss Phoebe Ruth Caspillan. Habang wala pa pong sasayaw sa kanya, Pastor, take this moment. Biro lang po. Alright, pwede po ba palakpakan natin sila? Sige, abaan nyo na. Pero, sulitin mo na. Kasi baka next year, joke lang, pero. Meron na po ba, Pastor? Kaya, sulitin nyo na po.
Can we give them a big round of applause? And last but not the least, ito na po yung huling magpapatibok ng puso ng ating birthday celebrant. My Nina, the very beautiful Teacher Rosie Casquero. Ano po? Meron po ba kayong mga ano dyan na pwede pa ano? Ayun, may naririnig po ako. Woo! Yes! Okay, pwede po bang mag-countdown tayo? Kasi I feel na medyo bitin, no? Pwede po bang 10 seconds? Are you with me? Okay, the crowd has spoken. Count po tayo ng 10 seconds, okay? 1, 2, 3, go! 10, 9, 8, 8, 9, 8, 7, 6, 5, okay, bigyan po natin sila ng massive labong palakpakan. Thank you, Teacher Rosie. Alright, paupo na po tayo. Gusto? Na ito ay maging guwapo niya siya. Okay, mas magiging gwapo. Nagmana po si tatay sa akin na joker. Okay po, palakpakan po natin sila. Stay lang po tayo dyan para sa picture taking mamaya. And next, Justin. So, pinili ko po ang regalong ito para sa inyo, Pastor, kasi naniniwala po ako na mas pagpapalain pa kayo ni Lord sa mga ministries nito. Okay. Happy birthday, Pastor. Pinili ko po ang regalang ito dahil sa dalawang rason, Pastor. Una po, naging bahagi po ito ng almost 50 years of existence niyo po. Alam ko po at ng mga lubos na nakakakilala sa inyo kung gaano po ito minamahal at pinahalagan. Pangalawa po, sa tuwing makikita niyo po ito, Pastor, maaalala niyo po lagi na mayroong isang Pastor Richard at Pastor Benson na naging matalik na magkaibigan, hindi lang magkaibigan kundi nagturingan na magkapatid. Ang inyong pagkakaibigan, Pastor Arnold, ay naging isang inspirasyon po sa amin. Really happy birthday po, Pastor, mula sa Quezon and Travis. Next, doon ka lang tayo. Sige, picture mo na sa ayan. And, picture mo na. Kayo, Pastor. Ayan. Justin, sa pano na si tatay. Picture kayo. Kayo mo. Okay, next, doon na lang tayo. Happy birthday po, Ninong Richard. Tatlong bagay po ito na prepare ko po para sa inyo. Una po dahil may birthday kayo. Pangalawa po, dahil may laptop kayo. And then, pinakamahuli po yung pinakamahalagang lagi yung bitbit, yung Bible ninyo because lagi niyo po bitbit din ang Word of God. Happy birthday po, Daddy. Yes. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy birthday po, Pastor Richard. Napili ko po ang gift na ito kasi bilang isang tagapaglingkod ng Panginoon at saka isa siyang manggagawa. Minsan, siyempre, pagod siya. Lots of stress, alam natin sa pagiging manggagawa. So, pinili ko po ito kasi nung nakita ko yung kulay niya, very comforting, saka very warm. Sana po maging isang maramdaman niyo po yung comfort na halimbawa magpapahinga siya, ilalatag nilang po ito at mararamdaman niyo po yung warm and comfort at sana po yung maging parang therapy na parang ma-relax siya. Happy birthday to Pastor. Ito po ba palakpakan naman natin sila? Sige, picture po muna tayo. Happy birthday. And napili ko yung gift na to kasi
alam ko na nakita ko siya sa isang store. Naisip ko na mas makakatulong to, the servant ni God, tapos professor din, mas makakatulong sa pag-share ng gospel sa church. So, alam ko magugustuhan mo at marami kang tutunan sa gift ko nito. Happy birthday, Carl! Okay, siguro mag-picture muna yung first six dito para makaupo na rin sila. Okay, next on the list. Sige po. Hello po, thank you, Pastor Richard, and happy 50th birthday. And this gift, I know will help you to be safe, I think, kasi as a driver, as we drive our cars, this one will help you to keep you safe. And then, as a pastor and as the head of the family, of course, we always take the lead. And as the head of the family, I know that God will use you more in His kingdom for His glory. And I wish you more birthday to come and more years to celebrate and with your family for His glory as well. And yun lang po. Okay, can you give them a big round of applause? Next, ang aking batchmate. Happy birthday, Pastor. Nakita ko to sa store. Nakita ko agad na pag sinunod to ni Pastor is mas magmumukha siya ng pogi. Opa. Sabi nga ni, nag-i-evolve yung tsura ni Pastor from, kasi nag-post sila from old to so mas pogi-pogi po si Pastor ngayon. Happy birthday, Pastor. God bless po. Okay, next po. Happy birthday, Pastor. Napili ko po itong regalong ito kasi pag sinod nyo ito para mas mukha kayong maganda kasi hindi mahalaga sa inyo ang gifted. So, Minus points po. pero sila mas bata pa lang. Yes. Palapakan naman po natin sa atin. Alright? Happy birthday po, Pastor. Napili ko po itong gift na to kasi I was thinking of Matthew 28:19, go ye therefore and preach all nations. And as a preacher, kailangan mo po ito since walking distance lang din yung sa amin, sa church and sa bahay. And magagamit din po ito. And because it will take you to places na as you teach and as you preach the gospel. Hindi po siguro Bible yun, biro lang po. Palakpakan pa natin si ate. And then may request, Gina and the rest, na stay tayo dito for picture taking. Alright? Hindi po. Happy birthday po, Ninong. Napili ko po ang gift na to sapagkat bilang lingkod ng Diyos na nagtuturo ng katotohanan. Ito po, kapag susuotin niyo po ito, magpapaalala po ito na doon po sa aklat ng Efeso na patuloy po natin isuot ang sinturon ng katotohanan. Ito po bilang isang lingkod ng Panginoon, dapat po lagi po natin isuot ang katotohanan na mula sa kanyang salita. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor, happy birthday. God bless you. Wala na pong mag-picture sa amin.
Hi, Richard. Nakakahiya nito. Wala akong masabi maisip. Siya po ay classmate ko ng elementary. At nung bata kami, siya po ay pawisin. Kasi lalo naglaro, hindi siya ganong fresh. Kaya ang naisip ko, bigay sa kanya, no, joke lang. Wala talaga maisip ibigay sa'yo kasi as in, ang dami rin ginagawa, hindi ako nakapag-prepare. Pero for sure, itong gift ko sa'yo ay magagamit ko siya kapag ikaw nalulungkot, ikay ko saya, every time na gusto mong maging fresh. Bagay na bagay sa'yo to. And this one is also from Lover. Wala siya dito ngayon. So, happy birthday! Okay, air freshener po. Okay, joke lang po. So may I request everyone? Wait. Sacrifice for us. I am forever blessed and grateful for having you, Daddy. Ayaw kong makitang nahihirapan o malungkot ka. Kaya sana, lagi mong sasabihin sa akin kung meron kang nararamdaman. Kaya mo kami naman ang mag-alaga sa'yo. I pray you could help that. I always remember that I'm always here for you. I love you and I will always care for you. Thank you for being the best dad, at the same time being the best friend of mine. Happy 50th birthday, Daddy. Wow, what a beautiful message. Palakpakan po natin si Ichi. I always thought you were the best. I guess I always will. I always thought that we were blessed. I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I wanted to be you. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. May I request Ninong Richard to please join Ichi? Someone who understands me, knows me inside out. Draws me together, believes without a doubt that I can move a mountain. Someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. When we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out. Now keep me together, believes without a doubt that I can move a mountain. Someone to tell it to. If I had only chosen that, I wanted to be you. Everybody. Wow! Nakakalat ka naman, brother. Parang favorite ka ako. Favorite sister-in-law. Okay. So, it's always a blessing
Sabi mo, pinagpala. Lahat tayo pinagpala. And we're just happy to share the blessing. No bills ba? I'm not in blue. So I should not be giving blue. And sabi nila, should we bring it out? No. So but I have to say that it is yellow because it is golden. It is golden, so it is yellow. So, pwede maging blue. Make a guess kung magiging blue or magiging golden. Okay. So, happy birthday. And God bless you. Ito sinabi ko na. Ano ba ito? Happy 50th birthday, Pastor Bro. Pastor Bro, tawag. Praying God will bless you more of all sorts. Lahat ng bagay, pagpalain ka. Hindi lang financial, dahil baka ikaw ay hindi na mamaya na yung ganun eh. God bless you more with all sorts as you work for His glory. Kasi tayo po ay mag-work for His glory. Wala na po iba tayong bibigyan ng karangalan kundi ang ating Panginoon. I am so blessed to have you as my brother-in-law. Stay as humble as you are. Soar high in career, but keep your feet anchored on the ground, grounded on the faith of our Lord Jesus Christ. God bless you. God bless. Okay, thank you so much. Now we have Mr. Ronald Bruan. Palakpakan po natin si Kuya Ronald. So, after the 50th birthday, salamat sa Lord dahil kilala namin kayo sa mga pamilya at naging parte na rin po kayo ng buhay namin. Thank you for salamat for having us. So, Yes, Pastor. Yes. Okay, next we have Mr. Salty Gonzalez. Happy 50th birthday, Pastor. Maraming salamat sa lahat ng message niyo sa amin at ng ginawa ng Lord para sa inyo. Bibigay ko sa inyo to, Lord, Pastor. Kasi naniniwala ko na kung i-bless natin yung manggagawa natin ay mas lalong i-bless tayo ng Panginoon. Next on the list, we have Mr. Glenn Relo Simon. Mr. Glenn Relo Simon, nandito po sila. Wala po, okay. And of course, yung poging photographer natin, Mr. Kelvin Reyofirio. Yan, palakpakan naman natin si Sir Kelvin. Happy birthday, Pastor, and God bless you more with more lives to touch. Kayo yung lagi kong napagsasabihan pag may problema ko, and kayo yung unang nagpipray pag may ina-apply ng trabaho sa PCBS, sa Western Union, and sa DSP. Kayo din yung unang nakalang engagement namin ni Vanessa. Kayo nagkasal sa amin. Kayo yung kasama kong nagpipray noong time na nanganganak yung asawa ko. More samahan pa. Thank you for being a pastor, a teacher, a brother, and a friend. Thank you. Thank you, Sir Kelvin. And we have Mr. Arsenio Milan. Mr. Arsenio Milan.
Happy birthday. Thank you, Miss Jocelyn. And another one who will give a gesture of blessing, we have Miss Michelle Alegre. Michelle Alegre. Palakpakan po natin si Pastor, happy birthday po on behalf of our family. Ng mga bata, si Arian, na gusto sanang dumating kaya lang pareho po kayo nakaramdaman. Happy birthday po. May God give you whatever you ask from Him. Alam po namin na blessed na po kayo. Hindi na mahalaga yung laman nito eh. Actually, you already have everything that lahat ng blessing na ni Lord. And we still pray for more of it. So, yun, yung present ko ni Ho, sabi niya, God bless you with whatever is inside this envelope. I hope na makatulong po ito sa whatever you need and whatever your ministry needs. Happy birthday, Pastor. Alright, thank you, ma'am. Next on the list, we have Mr. Ramon De Vera. Can you call it Mr. Ramon De Vera? Good evening po sa ating lahat. Happy birthday, Pastor. God bless you all. Kasi meron kang family na binigay ng Panginoon na alam ko na masayang pamilya sa inyo, binigay sa inyo. Si Pastor pala kaklase ko ng elementary, yan, palagi kami nagbabasketball yan palagi pagkatapos ng uwian. Hindi hihirit at hihirit pa lang hindi sila nanalo from Pastor Betsa, pero magaling sila mag-shoot si Italian, si Richard, Pastor. Then, yung sasabi ko pa rin kayong Pastor na yung every time na kahit hindi kami nagkakasama kasi siyempre yung very busy sa trabaho, pero sa message nandyan siya pag nagkakaroon ng problema dun sa lugar nila, palagi nag-message sa akin, and na-action lang naman sa barangay po, sa Bulag-Isat. Kaya pag may problema, Pastor, basta makakayanan namin, gagawin namin. Happy birthday. Palakpakan po natin sila. Picture po tayo. Pastor Richard. Next on the list, we have MJ Silvestre. So Miss MJ Silvestre. Bawa Pas, pag-ipat So yun po, happy birthday Pas, and yun po, nung in-invite niyo ako, hindi po talaga ako naniniwala ng birthday talaga. Kalabot din talaga ni Dominic, parang 14 yun po. So yun po, so God bless you po abundantly, and sa pagkati ko si Betty and Richard, Ichi. Palagi po kayong ingatan ng Lord sa mga punta. Ayun. Nagpapasalamat din po ako na nakilala ko po kayo. Napadpad ako dito ng Pangasinan at salamat din po sa lahat ng prayers sa amin po, sa family namin, sa mga Dominic po. Thank you po. Happy birthday po. Sino po naniniwala na parang 40 pa lang si Nino? Yes, okay. Next po, yours truly. Okay, it's my turn. Happy birthday, Nino. God bless you with more basketball games to play with us and with Soundhead. I love you. God bless.
Okay, next on the list, we have Miss Lydia Uson. Saan po sila? Ayun, si Tita, Miss Lydia Uson, palakpakan po natin sila. Hello. Happy 50th birthday to my Ogie nephew, Pastor Richard. As the MC is saying that this is a gesture of this stuff is only a gesture of to say to you God bless with all the more blessings sa iyong calling as a pastor. I pray that I know that you are beings and God is mightily working in you and through you for the expansion and extension of His kingdom. May His double anointing be with you all the more as you continue with your work and to spread the gospel. I praise God na I'm seeing your post doing the service to the Lord. I praise God. You're being working with the Lord for the spread of His gospel. Marami talagang nakikilala ko sa'yo. So God bless with this gift. May you have a good health and more knowledge and wisdom. Thank you, Ma'am Lydia. Next on the list, Mr. Gerald Balolo. Saan po sila? Okay. We have Dr. Camille Baltazar. Palakpakan po natin sila. Hello po, Pastor. Happy birthday. I'll make it short. God bless you with all the blessings that God has given to us. And God bless you more with me, of course. Happy birthday. Thank you, God. And next on the list, Shalom Ramos. Shalom Ramos, andito po sila. Ayun po. And happy birthday, Pastor. Sabi ko ni Kuya, pinagpala. Mukha lang ako pinagpala. Ayan po, happy birthday po ulit. God bless you with lahat po ng success sa buhay, sa ministry. At ano man po ang desire ng inyong puso naway, ito ay ipagkaloob ng Panginoon sa inyo. More discipleship. At alam ko po ang financial nasa inyo na lahat. Kaya health, joy, at peace na po ay inyong maranasan. Hindi lang po sa inyo, kundi buong sa buong pamilya niyo po. Yun lamang po at happy birthday po ulit. Thank you so much, Ms. Ramos. And last but not the least, one and only sister, Mrs. Rialyn Mejia. Let's give them a big round of applause. Happy birthday, bro, Pastor Richard. So this is just one of the practices na nagagawa natin, pero it's really more than the practice na ginagawa natin for fun and entertainment din ng ating celebration. But we are grateful that you are now on your 50s, and sana ay mas marami ka pang mabless na tao dahil sa kakayanan mo na mag-preach ng gospel at saka na mag-touch ng mga lives ng mga kapatiran sa bunuan and the neighboring congregations. So, with this celebration, I am praying na mas okay ang health mo at mas mapagpala ka pa at lalong mas maging maalaga ka sa pamilya, lalo na rin kina Papa at Mama. So, God bless. There you go. That's the end of all the Blue Bills participants. Pwede po bang palakpakan natin sila? And time check, it's already 10. These are the co-laborers of Pastor Richard in God's kingdom. And I'm sure he will be blessed with these messages. So let's start with Pastor Ryan Baltazar. Palakpakan po natin si Pastor Ryan.
Akala ko, ako yung, hindi ko nabasa na nandun ako sa list. Sorry. Akala ko magkakapilang kami, Pastor Richard. May quotean pala to. Hindi ko natala yung quote ko. So, by the way, Pastor Richard, yan, yung gift ko sa iyo na nakabalot ay nawa ay gamitin mo na talaga. Ilang taon na tayo nagpaplanong mag-gym at palagay ko wala kang usot dyan. Okay. Pastor Richard, ang aking kumpare, kaibigan, totoong kaibigan, kuya, at kamanggagawa. Isa sa lalapitan ko sa pagpapamilya. Naiyak ako kanina, si Chick. Pinapayak na nilong mo kanina. Nakakita ko na na-bless ako paano mo pinaharap yung pagpapamilya. Even the ministry, of course, nakita ko yung pagsama ng Panginoon sa iyo. Purihin talaga ang Panginoon sa buhay mo, Pastor Richard. Ang akin lang panalangin ay samahan ka lagi ng Panginoon sa lahat ng iyong gagawin. The best na naniniwala ko kaming lahat, ganun din ang hangarin para sa iyo na ang pagsama ng Panginoon ay maranasan mo sa lahat ng iyong gagawin. Happy birthday, Kuya, Pare, Pastor, kung gagawa ko. Maraming salamat sa buhay mo at purihin ang Panginoon sa buhay mo. Yan lamang po. Thank you so much, Pastor Ryan. Next po, please prepare Jack Vilma Ramos. Palakpakan po natin si Jack Vilma Ramos. Magandang hapon po sa inyong lahat. In behalf of our congregation, bumabati po kami sa inyo, Pastor, ng isang maligayang maligayang happy birthday sa inyo. At nasa inyo lang lahat, pati ang puso ni Ate Profi. God bless po more. Yes, thank you so much, Jack Vilma Ramos. And we also have Pastor Jovencio Estrada. Wala po sila. And next, we have Jack Irene Damasco. Okay. And of course, we have Police Chief Master Sergeant Cresante Mendez. I believe they're here po. Palakpakan po natin sila. Kasama po nila sa work. Pastor, just for the information of everybody, ako po yung team lead ng Pastor sa workplace namin doon sa Bimbalay. And nagpapasalamat ako at inipitan ko ako ni Pastor. Tapos, just wanna say na kami ng team ko, yung maswerte, maliban ko sa inyo, maliban sa pamilya ni Pastor, kami po ang maswerte ng team ko. Alam niyo kung bakit? Siguro sa inyo, kay Ma'am Prosi or si Lalay, sinasabi ni Pastor, di ba? Ito ni Pastor eh. Investigador eh, ganun ang trabaho ng investigador ko. So, sa inyo, siguro ilang beses ko lang makasama si Pastor sa amin. Pagmula ng pumasok si Pastor sa organization namin, nakakasama na namin si Pastor 5 days a week. Sabi nga ni Pastor Joe, trabaho kasi namin 24/7. So, since si Pastor is non-uniform personnel ng PNP, 24/7 na rin siya nag-inilbihan sa akin. Diba? So, he's serving God, tapos nagbibigay din ng public service through ang daming naikutulong ni Pastor sa amin. So, we are very, very lucky. So, kung ang paborito ni Pastor na sport is basketball, ganun din ako. So, yung team ko, I consider my team as dream team. Diba? Kasi, pag ang pulis, second to God, laging sinasabi yan, yun yung parang biro na, after ng Diyos,
pulis ang tinatawag sa lahat ng insidente. Ngayon, hindi na. Si God na mismo ang naglilid sa amin kasi kasama na namin si Pastor. Yes. Yeah. So, Pastor, happy birthday and thank you. We are very proud. Thank you so much, Police Chief Master Sergeant Simon Dones. Sa lang po natutunan ko, huwag niyo pong tataluhin si Pastor Richard. May investigador po siyang kaibigan, okay? Alright, next we have Sister Annie Gimere. Palakpakan po natin si Sister Annie. Magandang gabi po sa ating lahat. At muli po, nabati ko ang aming mahal na pastor, si Pastor Richard, ng IRM Bunuan. Maligayang bati muli, Pastor. Nayak na ako kasi nung makita ko yung mama niya at siya, nagsasayaw silang dalawa. Talagang dinala ng kalooban ko na napakabuti ang Panginoon sa buhay ni Pastor, sa buhay ng pamilya niya, na kahit ganun ang sitwasyon ng kanyang mga magulang, ay ganoon sila pinalaki at tinawag siya ng Diyos bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, kapitbahay ko lang po sila, bago pa lang kami doon sa ang likod namin ng bahay na tinitirahan doon sa likod ng DNR. Likod lang namin ay ang church ng IRM. So parang 3 taon pa lang ako doon sa kanila. Ngunit talagang napakabuti ang Diyos habang pinapakinggan ko siya sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Laging sinasa puso ko na ang mga pinakausap ko, yung mga ini-invite ko, na parang sayang para sa kanila na hindi nila marinig ang pangangaral ni Pastor Richard. Kasi sabi ko nga, talagang ang IRM, kaya talagang sa lahat naman ng pananambahan, sabi nga sa aklat ng Jeremiah, tinalaga ng Diyos ang mga buhay nila kung paano meron tayong pastor na nangangaral ng salita ng Diyos. So talagang blessed ako sa buhay ni Pastor Richard at lagi kong sinasabi, Panginoon, gamitin mo ang buhay ko na maging tulong sa paglilingkod ni Pastor Richard. Nakilala ko siya mga 3 taon pa lang. Bago pa kami doon, talagang parang gusto kong umalis sa lugar na yun kasi ang kalsada namin doon, grabe, ang baha hanggang kalating tuhod. Ngunit biyaya ng Diyos, gumawa si Pastor ng sulat na talagang 2 bisis kong binabalik-balikan ang mayor ng Dagupan at mayroon siyang mabuting kalooban naman na nabasa niya ang sulat galing kay Pastor. Ngayon, ang ganda-ganda na ng daan natin. Kaya napakabuti ang Diyos kung saan ang katugunan, ng panalangin, ng isang lingkod ng Diyos ay talagang kanyang dinidinig. Nang una pa ako diyan, lagi sa prayer meeting, ang panalangin na sana si baby, na anak niya, makapagtrabaho. At naranasan ni Pastor ang mga pagsubok na talagang dinala ng kalooban niya na nakita ko siya na lumuluha. Pati naman ako naluluha na kung pinapakinggan ko siya. At sa kanyang pangangaral, may mga pagkakataon na talagang ang puso niya, ang lagi niyang iniisip, ang kaluluwa ng marami, na ang marami ay makakilala ng lubusan sa Panginoon. Kaya, sa buhay natin bilang isang pananampalataya, kung saan man tayo tinalaga ng Diyos, tulungan natin ang ating pastor, mahalin natin siya na kung saan sa kanyang paglilingkod, maging tulong tayo sa kanya. Kaya Pastor, saludo ako sa buhay mo na kaloob ng Diyos, na dahil sa nakikita ko, narinig ko ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon, tunay na napakabuti ang Diyos sa iyo. Nabasa ko ang nandoon sa mga sinabi mo. Talagang nahanga ako sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay mo. Mangyari nawa, marami pang katulad ni Pastor na tawagin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa ganon, marami pang makakakilala sa tunay at buhay na Diyos. Marami pong salamat. Thank you, Nanay Annie. Picture po muna tayo with Pastor. And of course, I would like to call on Sister or Police
Muna, Police Senior Master Sergeant Maximo Javier. I think andito po sila. Okay, andito po si Police Senior Master Sergeant Maximo Javier. Wala? Okay, so may I call on Sister Milet Oraza. Ayan po, palakpakan po natin si Sister Milet Oraza. Happy birthday, Pastor. Papasok namin dito, nakita ko yan, Richard at 50. Hindi kami nawala. Walang title ang position at pangalan ng Pastor. At all through this program, you are addressed as Pastor, a friend, a father, Kuya. But I think I would address you another one. Meron po akong nakita na meaning ng pangalan Richard. Google niyo po. Sabi po niya dito, Richard means a person who has a victorious abilities. One who is a defender of mankind. He is a strong ruler, a king, a leader. Ito ay definition ng Google. Pero ang sabi po sa Biblia, at gusto ko itong gamitin, Pastor, bilang isang lingkod ng Panginoon. You are not just chosen, but called by the highest Master. At ang pinakamahalaga para sa akin na title ng isang tinawag ng Panginoon is a man of God. Elijah, the prophet of fire and rain, was called a man of God. The young pastor Timothy was addressed by Paul as a man of God. Nais ko lang ibasa ito, Pastor, bilang pagbagas because I was reprimanded to have 1 minute lang. Sabi po niya dito, ngunit ikaw, lingkod ng Diyos, sa English ko ito, but you, man of God. Sabi po niya dito, sikapin mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, pinaghahawakan mo, simulan ng ito'y natanggap mo. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Since you are called and chosen, the journey to this ministry, Pastor, is rough, rugged. It's not easy, but the destination is certain, maliwanag at sigurado sa harap ng Panginoon. Therefore, I charge you in 1 Corinthians 15:58, as you journey this rough road, which is only temporary, but the destination is everlasting. Nais kong iwanan sa iyo bilang lingkod ng Diyos ang panawagan o ang charge ni Apostol Pablo found in 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, magpakatatag ka at huwag matitinag. Maging masipag ka palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil ang mong hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Man of God, happy birthday. Thank you so much, Sister Milet Oraza. And of course, we have Sister Joy Obando. May I call on Sister Joy Obando? Teacher Joy, I recognize in one of the teachers in BPNHS where I graduated in high school. Okay. Hello. Since gutom na ang lahat, gusto ko lang malaman ninyo na si Richard ay kaklase ko sa high school and he is, kung may tawag ng tanghalan ngayon, noon may Pepe at Pilar,
At siya yung naging kampiyon sa weekly, yung parang ganon. O, kaya kilalang kilala, talagang sikat na sikat si Richard sa nung panahon namin. Kaya sa school namin, o maging sa ibang lugar, talaga naman, yung boses ni Richard talagang pumapayag pa. Kaya, this time, yung aking message, kakanta ko na lang. Kasi, hindi ko memorize kapag hindi ko kinanta. Memorize ko pagkakanta ko. This is my message for you, classmate. The Lord bless you and keep you. The Lord make His countenance upon you and give you peace and give you peace. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious, the Lord be gracious unto you. Amen. Amen. Pastor Richard, classmate Richard, that is sevenfold. Amen. Kaya, yung message ng song na yun ay gagawin ng Panginoon para sa iyo. Thank you, Teacher Joy. Sa tingin ko lahat ng kabatch ni Ninong Richard, puro singer. Okay, now last but not the least, may I call on the beautiful wife of our birthday celebrant for a heartfelt message. May I call on Teacher Prosy Caspilio. Can we give them a big round of applause? Maaaring hindi ako yung pinaka-magandang message sa iyo. Gadi ko. Galing sa puso ko ito. Yan. I thank God for granting my request for my partner in life. Kasi ang prayer ko po na maging partner ko sa buhay, tatlo ang sinabi ko kay Lord. Sana po yung nakakakilala sa inyo at may takot sa inyo. Pangalawa, sana may pinag-aralan. And then number 3, magaling kumanta. Alam mo ba, lahat ng yun, sinat ng Lord. At may bonus pa. Pastor na siya, at the same time, matalino at pogi. Yan. My prayer for you, number 1 is good health. Patuloy na bigyan ka ni Lord ng wisdom to live a healthy lifestyle. Tumatanda na tayo dati, di ba? So, kailangan nating mag-ingat, huwag masyado ang sweets and soft drinks. Kasi na-trigger yung acid reflux niya sa mga nagdaang araw. Kaya, sa yun siguro sa reminder na patuloy na bigyan ka ni Lord ng wisdom. And most especially, more anointing power to lead the church, your family, at sa word and sa mga ministeryo na binibigay sa iyo ni Lord. Keep focusing where God leads you. I'm always here to support you. Pasensya na sa aking mga pagkukulang at mga kasobrahan ko minsan. But I give my best to love you. Happy birthday! I always love you, Daddy. Yes!
There you have it, ladies and gentlemen. Diyan po nagtatapos ang ating 50 participants. Sino na pong gutom? Ang hindi po maging honest, hindi po tayo po nakalimutan natin. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa presensya ng bawat isa na nandito ngayon na nakikiselebrate sa celebration ng birthday ng aming daddy. Sa lahat ng nandito, siguro lahat ay mag-agree na si daddy ay isang tahimik, observant, singer at saka joker. Kaya siguro minsan hindi niya napapakita masyado ang love and care in a expressive way. Kasi gano'n yata yung mga lalaki, very tahimik, ganyan, hindi sinasabi ko ano yung nararamdaman, ganyan. I remember back then, nung high school ako until now, sa tuwing ginagabi ako ng uwi, nandyan pa rin si daddy na sumusundo sa akin palagi kahit na pagod na siya akin. I appreciate you, daddy, for doing those little things kasi yun nga. Thank you din kasi ikaw yung alarm clock ko sa umaga. Kasi mahirap akong gumising. Thank you din kasi ikaw yung nagiging strength namin sa tuwing may sakit kami. Thank you kasi naging faithful ka kay Mami sa family natin at higit sa lahat sa Panginoon. I am grateful kasi ikaw ang binigay ni Lord na daddy namin kasi kahit hindi ka man perfect, you are trying your best sa family natin na maibigay kahit papaano yung mga dati wala tayo. Si daddy naman po, madali lang siyang pasayahin kasi yung mga simpleng pasalubong, mga pag-treat sa labas, masaya na siya kasi gusto sa niya kumain. I thank the Lord din kasi sa mga work opportunities na binibigay ni Lord kaya kahit papaano na susuklian ko yung goodness na pinadanas niya sa amin throughout the years. Thank you din dati sa pag-guide mo sa amin, especially sa mga spiritual things na dapat mas unahin lagi si Lord tuwing ma'am and dad. Isa kayo sa mga instrumento na ginagamit ni Lord na i-mold yung pagkatao at yung pagkatao at yung maging humble lang always. Sa kanila ko natutunan na be humble lang lagi at saka magtiwala lang sa Panginoon. May God bless you with good health, sustain you in all aspects, and may His favors showered upon you, Daddy. I love you very much. Thank you so much, Ate Beth. Indeed, this celebration wouldn't be complete without your beauty. As words of thanks, pero hindi ko makita. Anyway, galing naman sa puso, kaya nare-recall ko naman lahat. Noong 2020, yun po ang 50th birthday ng aking may bahay. Supposedly ako po kasi I make it a point na yung mga special events ay celebrated in big ways. Kaya lang dahil po yun po ang simula ng pandemic, hindi po na-celebrate ang 50th birthday ng aking asawa in a big way. 2022, yun po ang aming silver wedding anniversary, January 4. Dahil 2022, kasagsagan pa rin po ng pandemic, kaya po hindi rin po nangyari na ito po ay may celebrate in a big way. Kaya this time, sa celebration po ng aking 50th birthday, nakapag-agreehan po kami ng aking asawa, ng aking anak, ni Chiboy, we as family na talagang may celebrate ito in a big way. Salamat sa Panginoon dahil kinrant naman niya yung aming plan na ito. Si February 22, 2023 pa, pinaplano na niya. Pinag-iisipan niya na po kung paano talaga celebrate ang aking 50th birthday.
Salamat po dahil sa katotohanan na sa big celebration ng aking birthday na ito ay kasama po kayong lahat. Sa aking pong mga kaibigan, sa aking pong mga kaklase na naririto sa Dabar Cats, salamat sa inyong mga presensya. Sa kabila ng most of the time, may mga ilan po sa atin na nauna ng mag-celebrate ng kanilang 50th birthday. Nai-enjoy ko, hindi ako nakakadalo, pero to my surprise, majority of you are present po ngayon sa mga Dabar Cats. So salamat sa inyong presensya. Sa aking mga co-workers, mga kasama ko sa ministeryo, mga co-pastors ko, mga pastors and deaconesses ng IRM Pangasinan, as well as ibang mga manggagawa, Pastor Tirso at Sister Emma na naririto, Pastor Hope. Salamat sa inyong mga presensya na naririto. Sa aking mga dating mga nakatrabaho, na aking ding nakikita ngayon sa DSWD, salamat din po na naging bahagi po kayo ng selebrasyon na ito. Sa aking mga members sa IRM Bunuan, majority of the crowd sa ngayon ay mukhang galing po sa ating mga members at salamat dahil kasama rin po kayo sa pagkakataon na ito. Sa aking po mga katrabaho na sa police station at pagkamatang ilan ay wala, ang aking pong chief, ika nga, Sir Bendo, I'm so touched with your message na ganun din po pala nagiging identity ko sa ating institution. Salamat po. Sa aking mga relatives, mga pinsan, mga tita, tito na naririto, mga relative din sa side po ni Prosi, mga tita at mga pinsan, mga kamag-anak na naririto, maraming salamat po sa inyo. Yun, sino ba bang naiwan? Na-miss ko. Yan. Special mention sa mga special naging part ng event na ito. Sabi ko kay Emben, sa MC pa lang, ibigati na ang birthday celebration ko. Talagang kudos. Proud na proud ako sa inaanak ko na to. Talagang napakagaling niya, napaka-witty rin. It shows naman the way he handles the celebration ay talagang andoon yung favor ng Diyos. And to think na kaparehas ko rin po siya na anak po ng disabled person. Nandun din po yung pagiging proud po niya kanina. Poging tatay ko, tatay po niya si Uncle Conchito. Salamat sa mga favor na iyon ng Diyos sa amin, diing mga anak ko ng mga PWDs, pero talagang nandun yung favor. And despite our mga parents po namin ay ganon, physically limited, ay with God's favor, nagawa po niya na kami ay lumaki na maayos naman po at nagagamit ng Diyos lalo na sa kanyang pagbasan. Si Emben ay magpapasok na din yata. Ano po? Pastor Emben. Yan. Si kay Brother Kelvin, Sister Queenie na nandyan sa documentation. Salamat din sa malaking parte na magiging eventually later ay talagang momentous yung event na ito with the aid of the photo stills as well as videos. Yun. Kakanta po sana ako pero mas maganda habang kumakain na lang po kayo. Para hindi hindi na masyadong delayed yung oras. So yun lang po, to God be the glory. Salamat sa inyong presensya lahat. You made this day very special. Your presence to you. To God be all the glory. Thank you, Ninong Richard. Once again, happy birthday po sa inyo. And to seal this wonderful occasion, may I request Pastor Ryan Baltasar to please bless everyone with a prayer and to pray for the food as well. Siyempre, pag-pray natin si Pastor Richard, nang sama-sama, pwede ba tayong lahat ay tumayo? Naalala ko po yung isang evangelist na naka-experience siya ng pagkabagsak. Nabasa ko sa isang story niya na natuklasan nila na walang nag-commit na nagpe-pray sa kanya. I believe na mag-agree tayo na isa sa best gifts na pwede nating maibigay sa ating mahal sa buhay, kaibigan, o sa ating mga minamahal ay ang ating pagpe-pray. So, hindi lang ngayon, kundi nawa, lagi nating alalahanin si Pastor Richard na isama siya at ang kanyang family sa ating personal time ng prayer. Ano po? Nag-agree ba tayo doon? So, lagi natin silang alalahanin.
Opo. At ngayon po ay pagpe-pray natin siya. Pwede pang stretch natin yung ating mga kamay kay Pastor Richard at sabay-sabay tayo mula sa inyong puso ng pagtawag sa Panginoon. Pwede bang mag-utter po tayo ng prayer of blessing sa kanila? Sabay-sabay po tayo. Sige po. Sabay-sabay tayo mag-pray ng blessing para kay Pastor Richard. Hallelujah. Thank you. Bless Jesus. Pastor Richard. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na ibinigay mo para po sa iyong lingkod na si Pastor Richard. Narito po kami sama-sama, kagaya ng kanyang motibo at puso na sa iyo lahat ng papuri. Sama-sama rin kaming nag-a-agree sa iyo lahat ng papuri sa buhay po ng iyong lingkod. Pastor Richard, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forever. At sa ating Panginoon na dakila sa lahat, sa ating Diyos na makapag-iingat sa atin mula sa pagkabagsak at makapaghaharap sa atin sa kanyang dakilang trono ng walang bahid, dungis at may kagalakan, sa ating Diyos na marunong sa lahat, ang ating tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo, sa kanyang kapurihan, kadakilaan, karangalan at kaluwalhatian, mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Mag-pray po tayo sa pagkain. Lord, thank you po sa pinagkaloob mong blessing sa amin ngayong gabi. At Lord, pagpalain niyo po ito para sa iyong kapurihan at maging kalakasan ng aming pangangatawan. Lord, habang kami nag-stay pa rito sa bulwagang ito, ma-enjoy namin ang fellowship at time namin with our friend, our Pastor Richard sa kanyang kaarawan. Purihin ka aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang so yun pwede ba tumayo po tayong lahat? Sabay-sabay po tayo mawit ng happy birthday sa ating birthday celebrant. And after this, enjoy po natin yung food na i-prepare sa atin. Okay, let's blow na po, Pastor Richard. 1, 2, 3. Let's give him a big round of applause once again. Happy birthday, Pastor Richard. Pwede na po natin pagsalusaluhan yung food. Let's enjoy the fellowship of one another and God bless po sa ating lahat. At kung sino pong gustong magpa-picture sa ating celebrant, siguro ikot na lang po si Pastor Richard. Sige po. And let's enjoy our meal. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatabag sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy katulad ng pagsiag ng araw, patuloy siyang nagbibigay ng ilaw. Kaya sa puso ko't damdamin, tapatan niya'y aking pupiliin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito'y buhay.
Kung mundo'y aking awitin, dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo na'y sa'min noon hanggang ngayon. Dakila